Hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala kayong contact. Pati si chairman, hindi naniniwala wala kayong contact. Ngayon, huwag ka tumingin sa, tumingin ka sa akin. Wala naman nagtatanong dyan. Sino ba tinitignan mo dyan? Magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Umamin ka na. Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Mino mo. Di ba umabot hanggang 40%? Malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Opo. Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, O Your di Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Ano po, Your Honor? Hindi ko po na alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Kung saan-saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yon guys, magandang araw sa inyo. It's me again, Boy Sardin sa Member Brothers Vloggers. Bang bang! Yon, napakaganda ng pag-uusapan ngayon mga kabayan. Napakaganda ng preview natin. My God! Eto na sinasabi ko sa inyo, no? Senator Marcoleta and Estrada. Sana'y puwersa na. Bang bang! Yon, Diskaya. Dinampot na. Dinampot na. Ayan, nawanayin. Panalo na tayo mga kababayan. Ito ang sinasabi ko sa inyo. No? Maghihimas rehas ang mga demonyo. Mga demonyo, mga contractors. Kita nyo yung isang si Boy Taba. Ay, nakatunganga na nakadukdok na lang. Guilty. Isa ka na rin sa makukulong. Senator Marcoleta, pakulong mo lahat yan. Imbestigahan lahat yan. Ako, grabe, trilyon palang inubos sa kaban ng bayan. My God! Yung mga ghost project. Ayan na, sinasabi natin mga kumare. Oy, mga kumare, paki-like mo naman tong video natin. Mga kumpare ko dyan, shout out sa inyo. Napakaganda ng video na to mga babayan. Panoorin hanggang dulo. So, syempre, kukwento ko muna sa inyo. Para makita naman kayo ng gwapo. Bang! Ito na nga mga kababayan, si Diskaya, si Ate Diskaya, si kapangalan ni BP, si Sara Diskaya. Lahat ng kanyang mga nabiling mga luxury cars, ubusin natin yan, Senator Marcoleta. Uy, talagang napakamamahalan noon, mga nagkakanda utal-utal to mga hinayupak na mga damonyong ito, mga umubos ng ng mga proyekto, mga budget sa proyekto. Pero syempre mga babayan, pati mga DPWH, yung mga COA, si Tambak, at kung sino pa man, syempre hindi naman ma-award sa kanila yung mga babayan kung hindi naglagay yan sa loob. Kita nyo si Diskaya, wala po ako kilala, kinam, walang kilala. Wag mo kaming tarantaduhin, Diskaya. Wala daw kilala, hindi na magagaga, pukinang yan. Woo! Wag kami, Diskaya, wala daw kilala sa DPWH. O yan, umaming ka na, Diskaya, umaming ka na. Wag kami. Wag kami. Lagot kayo mga DPWH sa mga nilagyan ng mga Diskaya at yung mga iba pang mga contractors. Sabi, grabe, sampalan kay Diskaya. Grabe, no? Napakahiyaman ng mga DPWH sa mga demonyo, Yung mga taga-COA, yari kayo. Patay kayo ngayon. Patay yung si Tamba, ikanta nyo na yan. Ikanta nyo na yan mga ma'am and sir. Ikanta nyo kasi kayo lang makukulong pag hindi nyo kinanta yan.
Tatawanan lang kayo yan. Kaya mas maganda, magsama-sama kayo sa kulungan. Wag ho kayong sarilihin nyo lang yung mga sa kulungan. Wag nyo sarili, ikanta nyo. Hindi po pwede yan. Ikanta nyo. Galing ni Senator Marcoleta and Estrada. Si Hontiveros umepal pa. Umepal ka pare, sa wala ka namang alam sa batas. Huwag ka na magsalita. Huwag ka na, umalis ka na diyan, ka na diyan, umuwi ka na sa inyo, magsaing ka na lang. Bahala na sila, Senator Marcoleta diyan. Palamuti ka lang nag-aabang ka lang yata Rita Hontiveros ng diyan masasarap na pagkain Wala ka namang may tutulong diyan. My God. So, di ba? So, ganito mga babayan, baka sabihin nyo, ang haba na naman ang sasabihin ko panoorin nyo itong video na to mga babayan, medyo mahaba-haba ito. Huwag mong i-skip yung ads. Kumare ko dyan, mga kumpare ko dyan, mga subscribers natin dyan. Ituloy mo itong video na to hanggang sa may dulo kasi ang lupit nito, baka hindi mo pa ito napanood. Kinuha natin yung malulupit na mga clips para mapanood nyo, mga kumare ko dyan, na mga magaganda at mapupula ang mga lips. O yung mga magko-comment dyan, salamat po Yung mga nag-share sa video na to, maraming salamat po. Lagi kayong nandyan at sumusuporta sa aming mga DDS. O yan Huwag nyo pong kakalimutang i-like, kumare ko bibigyan ka ng sardinas dyan, saka bibigyan ka ng lipstick dyan. Ganito na boy, i-play mo na yan, napakaganda na to. Ano pang hinintay mo boy? I-play mo na yan, let's go! Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Kapapasok lang na balita sa isinagawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Dante Marcoleta ngayong araw, September 1, 2025. Senate Tempore Senador Jinggoy Estrada harapang ginisa si Sara Diskaya sa ikinasang pagdinig ng Senado ang Blue Ribbon Committee tungkol sa kontrobersyal na di umano'y hindi lang pala bilyones kundi tumataginting na trilyones na pondo ng flood control project ang di umano'y binulsa lamang at lumabas na may mga ghost project o hanggang drawing lang pala ang naturang mga proyekto. Kaya pati ang mga nasabing questionableng mga mamahaling sasakyan ng pamilyang Diskaya ay hindi pinalagpas ni Senate Tempore Senator Jinggoy Estrada. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa pangalawang pagdinig na ikinasa ng Blue Ribbon Committee patungkol sa di umano'y maanumalyang flood control project na pinondohan ng pamahalaan, Sara Diskaya humarap na sa pagdinig sa Senado kung saan harapang ginisa ni Senator Jinggoy Estrada. Narito ang full video kung saan hindi na pinalagpas ni Senate Tempore Jinggoy Estrada at huling-huli mismo sa sariling bibig nito ang tila pag-amin ni Sara Diskaya at pati ang mga mamahaling sasakyan ng pamilyang Diskaya ay hindi rin pinalagpas ni Senador Jinggoy Estrada at maging ang nakakalulang halaga ng mga proyekto nito tungkol sa kontrobersyal at di umano'y maanumalyang flood control project na siyang sobrang nagpahirap sa maraming Pilipino. Narito't panoorin natin ang full video. Billions of pesos have been allocated for flood control and drainage programs intended to protect lives, properties, and livelihoods from the devastating effects of typhoons and flooding. Yet, allegations of padded contracts, ghost projects, and substandard implementation now cast doubt on whether these funds truly serve their purpose. Mr. Chair, please allow me to state this for the record. Ang sabi po ng iba, wala raw po akong karapatan na magtanong, magalit, o manindigan laban sa isyu ng korupsyon. My life and struggles are an open book. Pero ni minsan, hindi ako tumalikod sa kahit anong akusasyon o paratang laban sa akin. Hinarap ko hindi lamang kaso, kundi ang kaparusahan. At sa huli, ay napatunayan na wala po akong sala. This investigation is not about me. Huwag niyo pong ilihis ang issue. Sa ngayon, wala ni isang tao ang umaamin. Walang gustong managot. At kung pwede, lahat ay magpapalusot. This investigation is about transparency and accountability. Kung wala kayong kasalanan, magsabi kayo ng totoo dahil kung hindi, sinisiguro ko na mananagot kayo hindi lamang sa batas at sa Senado, kundi sa taong bayan.
Mr. Chair, if I may continue. Madam Tapos na Diskaya. yung 5 minutes mo. May opening ka pa kasi. O sige, News pagbibigyan report. kita. Madam Diskaya, Sarah. It is common knowledge that you own 9 companies. Namely, St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Hanggang ngayon, up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. All right. Since you started securing contracts from the DPWH, since kailan kayo nag-umpisa? 2012? DPWH? Yes. Yes po, At 2012. pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't have Mahigit the figure. 400? Mahigit 500? Within the span of 3 years. I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark. Give me a ballpark figure. Siguro po mga 400 ganun. I'm not Siguro. I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? nationwide po. Nationwide. All right. Pero yung bulk ng mga projects na award sa ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your contracts. Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila ang marami. Where outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Migos project? Wala po. Sigurado ka? Opo, Kaya nanood definitely. ka dahil pag meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong 9 na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I ilang don't beses kayo have the natatalo? actual figures, pero sa napanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong ano ba yun, yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasalihan. I really don't have the figures right now, You know, but I if you can... come here, you have to come here prepared. Yes You do po. not come here unprepared. Alam mo, natatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh, you have to come here prepared. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay, you mentioned it to us right now. You are asking her to relate the 400. No. Parang mahirap naman yata. Hindi. 400. In 2022, I bidded for 491 projects. This is just for the flood control, Your Honor. How many projects for 491. 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies?
Itong This is Sham? just for Alpha and Omega Oh, po. what about the other companies? What about the other 8 remaining companies that you own? I don't have the statistics Oh. for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 71 flood control projects na napanalunan ninyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Eh kanina sinabi mo ikaw may-ari ng Siam. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, what about the representative of the other construction companies? Itong si Remando. Oh, how many? You're representing St. Timothy. Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Flood control projects. Yes, Mr. Chair. Since Since 2022, up to the present as we speak. 122. 145. Excuse me? 145, Mr. Chair. Napanalunan ang na-award sa inyo 145 flood control projects. Napanalunan niyo 'yan. Yes, Mr. Chair. So, all in all, dun sa 8 companies, ilan? Dun sa 9 companies, hindi nyo alam? Out of the 400, maybe, who can answer my question from the DPWH? Maybe they have the records there. Mr. Chair, with the Just indulgence for of the the SP record- Pro Tem, Yeah. Yes, Senator Risa. kaugnay nung pagtatanong ni SP Pro Tem sa ngayon, gusto kong makapag-flash ng screenshot po nung siyam na calling cards, nung siyam na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Discaya, na asawa po ni Ms. Discaya. So, mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po, Mr. Chair, SP Pro Tem. Siyam na calling cards nung siyam na kumpanya, lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Discaya. So dapat po mas alam po, both ni Ms. Sara Discaya at Ms. Roma Discaya Rimando. Lahat ng system, lahat ng application nasa sa'yo. Paano nagkaroon ng ghost projects? Your Honor, Mr. Chair, yung pong report na nasa PCMA ay meron pong yung pong lahat ng proyekto na 9,000. Real time nga ito eh. Anytime na i-punch mo doon, halimbawa, projects, flood control projects in Bulacan. Kung anong district ang gusto mo, District 1, District 2, District 3, alam mo, real time. By location, geotag. Alam mo nangyayari on the ground because it's being updated by your project engineers on the ground. Anytime, you don't have to go there. Tama? Tama po, Your Honor. Bakit merong ghost projects? Your Honor, Mr. Chair, kompleto po yung mga data na sinubmit o Kompleto in-upload. nga sa inyo, bakit ang tanong, ba't may ghost projects if this PCMA is working? Ang sabi niya, the benefit is to eliminate ghost projects. Tama naman eh. Real time eh. As we speak, halimbawa, kung hawak mo yung application mo ngayon, titingnan mo yung Bulacan. Alam mo lahat eh. Paano nangyari nga ito? There is now a list of a candidate of 60 ghost projects with us, subject to our verification. Paano nangyayari ito with all the systems intact in DPWH? Sino, for example, let's begin with the 2 projects, ghost projects you submitted to us. Up to what extent the liability may go? May datos po sa PCMA na in-upload yung project engineer, Your Honor, Mr. Chair. Ang Dun po- sinasabi ko, ma'am, let's not debate on this already. Ghost projects ito eh. Sino-sino ang liable? DE, Assistant DE, probably even the regional director or the Assistant Regional Director, the cashier, the accountant, the resident COA auditor. Kasi nga, paano babayaran ito nang wala man lang? Asaan ang PCMA? Tama po, Your Honor. Alam mo, ma'am, dumating ako dito na malungkot. Alam mo kung bakit? Several text messages are being received by this representation almost every day. Alam mo kung anong mga taong sinasabi nila sa akin. Nakikita po namin, sabi niya, kung paano winawaldas ang pera ng bayan. At napapatunayan po namin araw-araw, lalo na po pag nakikinig kayo kami sa hearing ninyo.
Kami po, pawis, dugo ang puhunan namin dito. Lalong-lalo na po kami na nasa mababa lang ang kalagayan. Pinipilit naming magbayad ng buwis. Pero ganito po bang kinapupuntahan ng aming buwis na binibigay? Pwede po ba, kanya, Senator, pwede bang mag-request sa'yo? Pakikita ko sa iyo ang mga text messages mamaya para sabihin ko lang sa iyo na totoong sinasabi ko. Pwede bang ilaban nyo kami na next year wag muna kaming magbayad ng buwis? Sapagkat ito palang kinapupuntahan. What do you think I should tell them? Can you help me provide an answer to these people? Mr. BIR, kung nandiyan ka pa po. Can you help me tell them kung anong dapat kong sabihin sa kanila? Their observation is valid. Pera po nila ito eh. Ganito po ang kinapupuntahan eh. What will I tell them? Yes, ma'am. Baka gusto mo sumagot. Tama po kayo, Your Honor. No, I'm asking you to help me. Yes po. What will I tell them? Ito pa po yung sinasabi ng iba. Bakit po ngayon lang nalaman? Mabuti po ang presidente nalaman niya after 3 years. Ganito na po palang nangyayari. 545 billion pesos. Ang namunini lang about 15 contractors. There are about 29,000 o 19,333 contractors as of August 29, 2025. Mr. Pickup, tama? Yes, Your Honor. 15 lang. Representing 18% of the pie. Yung 15 yun, 0.07%. Sabi gano'n nung nagtatanong sa akin. Eh, ano pong ginagawa ng mga taong dapat nagbantay po sa kaban ng bayan? Nandyan po ang ombudsman, nandyan po yung DOJ, nandyan po ang NBI, nandyan ang CIDG. Eh bakit po ayaw nilang tulungan ng presidente? Mabuti po pala siya, nalaman niya. Paano po yung mga taong kinakasangkapan na ng opisina niya, nakatakot-takot na intelligence funds ang binibigay sa kanila, confidential funds, para sa ganun bantayan lang ang pera ng bayan? Katulad halimbawa po, ang pulis. Ang pulis po alam niyo sa batas nila ngayon, hindi lamang public order but also public safety ang nakalagay. They're bound to serve public safety. Ano po ibig sabihin nun? Sa tingin ko po, dapat i-report nila yung open drainage. Kasi maaaring madisgrasya yung naglalakad in open drainage. O kaya busted yung street lights. Medyo maraming kriminal na to. O kaya clog yung... Eh, paano pa yung flood control? Diba dapat? Maraming magbabantayan dito. Bakit po kanya hindi na po nagbabantay? Mabuti na lang nalaman ng presidente, kahit nahuli na, pero nalaman pa din natin. Anong ginagawa ng mga tao? What am I supposed to tell them? Anong sasabihin ko sa kanila? Alam mo, gusto ko sabihin sa kanila, mga kababayan, alam ko pong malungkot kayo. Alam ko pong nagdarandam kayo. Masakit po ang loob nyo. Ngunit sana po ay wag na hindi po kayo magbayad. Tuloy pa rin po ninyo. Pagtulong-tulungan po natin ito. Kasi po marami ring, lalo po tayong lulubog. Hindi lamang flood control ang pinagpupuntahan ng ano nyo eh. Pati protection natin, pati si PhilHealth, pati po sa education, lahat po eh. Sana masabi ko lahat, sana maniwala sila, sana hindi sila magalit sa akin, sana tanggapin nila ang sasabihin ko sa kanila. Pero kayo po dapat eh. Kayong nahaharap dito eh. You have anything to say? Yusek Kati. Your Honor, tama po lahat yung sinabi niyo. Wala po akong masasabi. Kahit ano, wala kang gusto sabihin.
Yun pong PCMA kasi... Kasi ang gusto ko sana, tingnan mo na lang ha. Kasi wala yung DBM eh. Re-reserve ko na lang sana yung tanong ko eh. Bakit po yung, meron po bang DBM dito? Yun pong DBM, magsasuggest po ng ceiling ng NEP sa DPWH. Tama po. Mr. Chair, Yusek Toledo of the Department of Budget and Management. So the process po ng ating pagbigay po ng ceiling, we have two-tier budgeting approach. Para doon po sa tier 1 na Sir, ang sinasabi namin. tinatanong ko lang po, ang DBM ang nagbibigay ng ceiling sa DPWH. Yes, Tama po. Mr. Chair. O, halimbawa po, dito kasi nagsisimula ang lahat ng 2022 flood control projects, GAA versus NEP. Included in the NEP, 2023 po ito Yes. Check your records. 2,718 projects, and total 139.4 billion. Yun pong hindi nasama sa NEP, 1,347, 69,509, 69.5 billion. Bakit po nagkakaganon? Bakit ang lalaki po ng... So, grand total, 208.9 billion. Samantala nga nilagay nyo lang, 139. 2023, ang net po ninyo, 154.4 billion. Ang naging total, 280.6 billion. Ang wala sa NEP, 126 billion. Kung isasama pa natin ang unprogram, 25.2 billion. Bakit po kayo pumapayag sa gano'n? 2024, bilisan na lang natin. NEP, 170 billion. Wala sa NEP, 178 billion. So, ang naging total, 349 billion. Hindi pa kasama yung unprogram pa na 85.7 billion. 2025, NEP, 208.9 billion. Hindi included sa NEP, 137 billion. So tingnan po ninyo, sir, Yes, sir. sa 139 billion worth of flood control projects, in-increase ng Congress by 50%. Kaya ang GAA nagkaroon ng additional 69.5 billion. Pwede nyo bang ibigay sa amin ang breakdown kung ano-anong probinsya ang pinaglagyan yung additional na 69.5 billion? Alin-alin yung tatlong pinakamataas na probinsya nang nakakuha ng dagdag na 69.5 billion? Sino po ang nag-receive ng pinakamarami dito sa 69.5 billion? Gaano karami dito ang merong SARO? Ganito po yung gusto namin itanong sa inyo. Yes, sir, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, we'll provide you with the list of the SARO that we have released. As a matter of fact, all the SAROs po na release po ng DBM is already available on the website. But just the same, we'll provide you the list of those SAROs, Mr. Chair. Ito po ang tinatanong namin. Ito po yung ceiling lang ninyo eh. Bakit po biglang lumaki? Minsan doble pa. Sino ang nagmamanipulate nun? Paano nai-increase yung NEP na binigay ninyo? Yeah. Mr. Chair, as to the changes and amendments of the budget, we would like to inform you that the job of the DBM po will end the term of the preparation of the budget once we submit the NEP. So, hence, the changes and amendments po doon sa NEP lies with the Congress already. Hindi na po namin alam yun, Mr. Chair. So, it's with the Congress already because... as Hindi we po say- ninyo alam kung sino yung mga lumapit
sa Congress para po madagdagan po yung ceiling na binigay niyo. Yun po yung gusto nating malaman eh. Alam po namin yun sapagkat nagtagal din po ako sa Congress eh. Bagamat hindi naman ako kasali doon sa mga sino-sino po yung responsable na lalapit. Halimbawa sa iyo, Yusek, ikaw ang kauna-unahang nakakaalam kapag ka na-approve na yung GAA at ilan yung nadagdag na mga singitan dyan. Ikaw ang opisina mo ang kauna-una na sapagkat ikaw ang planning service. Tama o hindi? We know that, Mr. Chair. Hindi, tinatanong ko si Yusek. Ay, okay. Tama po, pagka Oh, natanggap po namin tama, yung di ba? plan, pag Pero natanggap po- alam mo din kung sino yung parating mga pumupunta sa opisina mo dito sa mga insertions na ito. Dito ako interesado. Your Honor, Mr. Chair, yung pong nangyayari sa budget deliberation hanggang after the NEP, hindi na po kami participant pagka ho na-defend na namin yung budget up to the plenary. Hindi ganon. Alam ko yung trabaho mo eh. Yusek ka ng planning service. Yan manggagaling lahat yan. Hindi naman ma-operationalize yan ng hindi. Diyan nakakarga lahat eh. Sa opisina mo. Ikaw ang merong responsibility dyan. Kaya alam ko kung sino-sino ang lalapit sa'yo. Your Honor, Mr. Chair, yung National Expenditure Program po, yun po yung manggagaling sa ahensya. Yun pong General Appropriations Act, hindi na po namin alam kung paano po nadagdagan ng DPWH at nabawasan yung ibang naming programa. Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung sino ang pumasok sa kung paano napunta yung insertions? Yun po, Paano kung maipakita ko sa iyo na may kinalaman ka? wala po. Not necessarily na ikaw ang gumawa. Ibig ko sabihin, na nalalaman mo na nangyayari ito. Posible po, Your Honor, Mr. Anong posible? Hindi mo ba alam na nangyayari ito in your presence? Ikaw kasi ang gagawa eh. Sir, Your Honor, Mr. Chair, in our presence po ng ahensya, hindi na po kami kasama. Pagka ho na isubmit na sa bicameral conference committee, yung naaprubahan na, ayun pong House Gab. No, sige. Yan sagot mo kasi tatapusin ko lang itong mga kasama ko kasi baka magtagal lang ako, magalit na naman sa akin, Senator Bato. Meron kang... Senate President. Thank you, Senator. Nasaan na si Ma'am Sara? Okay. Sige, bago ko punta si Mr. Teka, boss, sandali lang. Bakit hindi naka-upload at hindi available ang PCMA ngayon? Pina-check ko. Bakit biglang nawala? Naka-upload po sa Mr. Chair. Your Pina-check namin eh, biglang nawala. Tingnan mo, habang nagsasalita kami rito, bigla niyong tatanggalin. Ganito ang gawin natin para siguro makagawa tayo ng mas mabuti sa ating mga kababayan. We will ask you to install the application into the computers of the Blue Ribbon Committee. We will be in a position to help you hindi lang mag-imbestiga, kung hindi, babantayan din namin ito. Kasi parang ang bantayan sa inyo, may bantay sa lakay. Hindi, totoo yung sinasabi namin. How much time do you need to install the application to at least 2 computers in our committee? Tatanungin ko po yung owner ng PCMA na Bureau of Construction, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ko po alam kung saan naka-upload. Yan sinasabi ninyo na nawala. Wala bang taga Bureau of Construction dito? Nakakapagtaka na, this is not pure coincidence. Habang nagsasalita kami rito, pina-check ko, biglang nawala. Biglang unavailable. Kailangan po ibigay nyo sa amin. Ito nakalagay, service unavailable. Bigla-bigla naman. Nakakapagtaka naman. Sa dami ng projects sa buong Pilipinas, pumayag ka na tulungan namin kayo. The Blue Ribbon Committee from now on will ask you to give us
that application para itong staff namin dito, araw-arawin namin. Makikita namin yan. Makikita namin yan. Opo, Your Honor, sasabihin ko po sa process owner sa Bureau of Construction na i-upload yung... Hindi, dadalhin niya dito niya i-install para ngayon. At siyempre, kinakailangan niyang kahit papano sabihin yung staff namin. Marunong naman din makasama namin dito. Pero para lang walang sablay, kailangan i-install nyo. Opo, Dalawa sa computer dito at saka sa aking opisina para magkaintindihan tayo. opo, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit. Sinabi mo kasi sa interview mo na 4 na po yung kotse mo. Na luxury cars. E ngayon, inamin mo 28 lang. Ano nangyari sa 28 po yung luxury cars, Okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright. Doon sa 28 luxury cars, ano yan? Rolls-Royce? What else? Ah, Okay. Isa-isa natin. Magkano Rolls-Royce? Ano bili mo sa Rolls-Royce? I am not familiar. Oh, come kung ano on. dun. Oh, come Nasa on. ano yata. Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili. No, I know the price. Oh, tell us, Pero tell us. we did not buy this on a cash basis. Parang Oh, so, installment na how siya. much is the Rolls-Royce? So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. Rolls-Royce, isang kotse lang yan. What else? The Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Parang ganun. 22 million. How many Pwede pa Maybachs? natin pakita yung screen. Kaming hindi nakakaalam ng kotse na hindi na malaman One- kung ano yung pinagsasabi ninyo. Kayo siguro nagkakaintindihan kayo pero kami ni Senator Erwin hindi kami masyadong... Para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan Maybach is natin. Mercedes, right? Oh, ilan ang Maybach mo? Meron bang... Isa lang po. Oh, ano pa? Yung Bentley, Bentley. Wow, magkano yung Bentley mo? 20. Mm. You purchased this brand new, all brand new. Yes po. Alright. Ilang Bentley? Isa lang po. Oh, what else? Yung G63. What is that? G63. G63, ano yun? Benz. Benz? G63? Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Ah, wagon. G-Wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20 din yata. 20 million. One vehicle only? Oh, what else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung SUV. Escalade? Yes. Oh, magkano? Parang yan. Mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. One white, one black. Oh, dalawa. Both at 11 million each. Yung isa, 8. Yung black. Long wheelbase? Yes po. What else? Yung GMC. What is this GMC? SUV Denali. rin to. Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. What else? Yung Suburban. Suburban. Ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Oh, Local. Bakit itong mga sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Oo, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya. No? 3 million? Oo. Brand new? Second hand? Binili mo? Second hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls-Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, para brand new. Opa. Bakit bumili ka na second hand Suburban? Ano na siya yung lumang model? Hindi siya Yeah. yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili ng second hand? Kasi yun lang yung Samantalang lahat available mga kasi that was mamahalin the na- time, at that time it was pandemic. So that was the time na yun lang ang available nilang When did you unit. acquire all these luxury cars? All at the same year? No po. When? Since 2022, 21. 2022. May 2021 pa po. 2021. So, ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon?
Minsan sa isang taon, isa, or kaya minsan tatlo yung iba. Luxury. Opo. Kailan ka natuwa roon sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Last year mo lang na-purchase. Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo, ha? Alright. Bukod sa mga nabanggit mo mga luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top Sa of my dami. head. Oo. Sa dami. Apa. So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilang taon mo binuno yun? Yung iba, You started purchasing these luxury cars on what year? the long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 No, or 21. when did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 What is pa po. autobiography? Ano yan, Range Rover. Oh, may Range Rover ka 2016 pa pala, di mo sinasabi sa akin. Oh, Range 2016 pa po siya. Rover. Ilan? Just the one autobiography and then What the Defender. autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Hindi. Rover pa. Okay, how much did you purchase? 16. 16 million. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. What else aside from Range Rover? Sabi mo? Defender. Defender. Ano siya? Range Rover. Range Rover din. Oh. Ilan? Isa lang po. Magkano? Nasa parang 7 yata yun. 7 million? Aha. Ano pa? The Evoque. Ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Marami ka pala Range Rover. Evoque. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. What else? Lang, ha? Sarap ng buhay mo, ah. Sige, ano pa? Hindi ko na maalala yung iba eh. Sa dami talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday, Iba-iba. siguro sa pag-aalis kayo nung umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag lalabas kayo, may back naman ang gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse. This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls-Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. Sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Ano ba? Nasaan ang konsyensya nyo, madam? Isang tanong. Hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala kayong contact. Pati si chairman, hindi naniniwala wala kayong contact. Ngayon, huwag ka tumingin tumingin ka sa akin. Wala naman nagtatanong dyan. Sino ba tinitignan mo dyan? Magkano binibigay mong porsyento o advance sa DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Mami ka na. Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Ngayon mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako... Sa DPWH, wala po akong kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pagka meron ako nilabas sa'yo mamaya. Okay? Pag-isip-isip ka. Hindi ako nabibiro. Nandito ako kanina, umakyat na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Gusto mo yung mic? Wala po yung... Meron ka ba, abogado? Yes
Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari ng Wawaw. Opo, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sold po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. 9 million. 2017 po, nag-start po kami. 2017. 17 po. Up to now. 90 po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon. Apo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Opo. Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Wala po. Wala kang kausap. Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. What? Senator Jinggoy, Mr. Chair, pwede bang Linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against incrimination, Your Honor. Against it. plus Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Ay, ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap mo. Yuko. Lamesa yung kausap mo eh. Senador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Thank you. Ano pa? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. Is he here? He can give you legal advice. Yes po. Nandiyan ba, abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nasagot ko po, Your Honor. Hindi po. Oh, answer. Tingnan mo na, so may in-advisean ka na ng abogado mo, ha? Mr. Arevalo, Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Ilang taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Gaano kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O pinsan? Tsuhin? Mga kamag-anak lang po, tita po. Kaya nga, sino ang kamag-anak? Kung namin kamag-anak. Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? Naglayasan po. Ha? Layasan po. Ano yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon ha. Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, O Your di Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH at saan-saan? Ano po, Your Honor? Hindi ko po na alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Kung saan-saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Come on. You're wasting our time. It's already 1:45. May session pa kami alas 3. At
At marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, gagamitin sa session mamaya to 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang sarili namin na magtanong. So, Mr. Chair, Senator kung di naman Jinggoy, sumasagot ito hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, sumagot ka Yes po, agad. Your Honor. Ha? Yes po. Oh, alin-alin yung mga proyekto na na-awardan sa iyo ng DPWH at saan-saan to? Meron po kaming sa QC po, sa Metro Manila First. Meron din po sa Quezon. Bulacan. Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan yung proyekto mo. I invoke my right against self-incrimination? Sorry po, Your Honor. Ha? How can that incriminate you? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.